Iba hindi yung art of na. Dahil, yun yung nag-burst, no? Magkaroon ng masakit. So ngayon, ang ginawa nila, umano sila ng baka, nilagay doon sa cart, at pinatakbo. Ngayon, bumalik sila. At gumawa pa sila ng mga, halimbawa, ang Diyos nila ipanaka, ginawa sila ng dito panaka, at sinabi ko, kailangan mayroong mga operate, no? Halimbawa, ang Diyos nila ibubiti, hindi sila ng bubiti. So, isinama doon. Ngayon, hindi pa nakarating doon sa Israel, doon sa isang palayan, ay huminto na. No? Kinuha ni David, ang pagkuha niya, ay namatay yung na tumagilid kasi yun. Dahil parang nakapilot yung baka. Sinalot yung sumalot ng matay. Kaya yun natigil na hindi nakuha, andun lang sa ikinito ni David dahil natakot siya. Pero, dumating din ang panahon na dinala na talaga niya sa Jerusalem. Next slide po. God made a covenant with David promising that his throne will last forever. So, yung dinastiya ni King Saul naputol dahil nagkasala siya. Ngayon, itinalaga niya kay David na yung dinastiya mo na pagiging hari ay magpakailanman. Diba? David defeated the Palestine. Kaya nga ito, hindi na kalaban pa rin talaga yung mga Palestinian sa Israel. Pero sa panahon ni David, ay tinalo po niya. Okay, next slide. Ito ang malapit. God called David a man after God's heart. So, tinawag ko siya na ang tao na malapit sa puso ng Diyos. So, David defeated Moab, Ammon, Syria, and bringing lasting peace to Israel. So, bago kay David, sa Book of Judges, ang unang hari kasi si King Saul, bago noon, after Moses din yung si Joshua, sinisama sila. No? Binigira sila, alipin. Pero pagdating ni David, sila na ang sumasako. Ang galing talaga niya. Next slide. Ito pa, to save his people from judgment of the wicked plague, David offered to sacrifice himself and refused God's covenant promise that his throne would endure forever. No, nagkaroon ng pagdala ng plague o sakit o sakuna sa bansang Israel. So ngayon, inoffer niya ang kanyang sarili at yun ay natigil. Ibig sabihin, hindi siya makasali. Tinignan niya, marami na mamatay, marami na kasaktan niya. Isa yung mga tao, nakikita ko, naghirap. Hindi ngayon, kagaya ngayon, na mga kanin. Okay? David received vision on Mount Moriah and divine instruction to build God's sacrificial altar. So, nagkaroon siya ng vision doon sa Mount Moriah at tinignan siya ng instruction na doon paano itayo yung templo. Hindi lang siya warrior, hindi lang siya musician, hindi lang siya composer, hindi lang siya leader, nagiging prophet pa siya. Wow! Saan yan na ba? Mayroon ba dito? Next slide. God gave David's plan to the people. He added music to daily liturgy. Araw-araw, hinaluan na nila ng music dahil si David yung nag-compose at nagtayo siya ng mga musician. And organize the service schedule for the Levites. Then David's anointed son Solomon, king of Israel, it was the beginning of the David dynasty that breaks fortune and Christ. So doon nagsimula yung dinastiya ni David hanggang kay Jesus Christ. Ano? Ang ganito. Nasa kanya lang. Sabi pa ng iba, pinakyaw na. No? Sinalunan niya lahat. Bakit tulog tayo? Tulan pa na, halimbawa, wala na magandang boses.
natutulog pa ako. O kaya, yung grasya, no? So, pero si David, andyan sa kanila. Next slide. David's defense. David committed adultery with Bathsheba who became pregnant. Naghapo si Lord. So, ang nakatalo sa kanya ay yung kanyang sarili. Sa tingin niyo ba ang sinabi sa Biblia? Isang gabi, hindi sumama si David sa gera. Pagkatapos isang gabi, pagkatapos na pagtunod niya, nakita niya na may magano. Itinatawag niya, "Punta mo natin yan." Tapos initingan niya na buntis. Sa tingin niyo, yung time ngayon ba nakita niya yung sibag-sibag at nagkasala siya? Isang beses lang ba siya? Wala. Nasuliyapan lang niya. Naghang yata. So, isang beses lang ba yun? Hindi. Kagaya ng bawat isa sa atin, si David ay isa sa mga stalker. Yung may napagkato. Bakit? Si Uriah kasi, isa sa mga barkada, tropa ni David. Ngayon, siyempre, yung hinahabol pa siya, hindi pa siya ari, hinahabol siya ni Saul, andun, isa pa, napati sila, at girlfriend ni Uriah si Bathsheba. At maaari nakikita na niya, at siyempre, si David, nakita na, maganda na. Kaso lang, boyfriend niya yung kaibigan ko, general ko. So, wala magawa. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. Pag nagkasala tayo, lalo na yung iba, yung may pinatay, hindi po kapag pinatinitingnan ng angulo ng mga polis, mga NBI o mga investigador, kailan ba rin sila? Minsan, hindi po agad-agad pinatay, kundi mayroong motibo. So, yung pagnanasa ni David, yun yung kahinaan niya na hindi naman nasa kamamangan. Tama po ba? Tama ba? Kaso lang, yung paghanga niya ay humantong sa pakikipag, tabi, at pinakaipan niya yung asawa ni Bathsheba. So, doon po siya nag-asa. Okay. Sabi dito, sa 2 Samuel 11:4-11:5, ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nirigla. Yung kapanahonan kasi doon, pag nirigla ka, hindi ka pwede tumira sa loob ng bahay. Hindi ka consider sa kanila panuta. So, matutulog ka sa labas ng bahay. So, first time ngayon, tapos na niya nagpigla, kaya siguro naligo, nakita ni David. Wow! So, pinatawag niya, at yun yung kapanahonan ng minsan ang mga babae ay perfect. Diba? Tapos bigyan yung mga perfect. So, yun nangyari, kaya siguro mabuli. Sinipingan din siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyari ito, si Bathsheba ay nabuntis at itinasabi niya ito kay David. Tinawag pa nga ng Panginoon si Prophet Nathan, kung babasahin nyo, sabihin mo na kay David na ganito yung kanyang kasalanan. At yung anak nila na panganay ni Bathsheba ay namatay. Prinsisyon, namatay. Ang tanong ko sa inyo, si Solomon, diba naging hari, anak ni David, at sila ni Bathsheba? Yun ba yung sunod na anak? Ha? Hindi. Si Solomon, siya yung pinakabunso sa lahat ng mga anak ni David.
Ito ang mga pala talaga ng mga puso, no? Dahil si Solomon may mga kuya pa na apat. Bukod siya na patay. No? Pag-apat siya. May tatlo ba siya? Kuya. Next slide po. So, balik tayo muna sa mga kasalanan. Time check. Okay, 30 minutes na tayo. Ito yung ibigay ng Diyos kay Moses. 10 commandments. Worshipping other gods, making or worshipping idol, misusing God's name. Ito ba? Yung misusing God's name. Sabi ka na, yung ginawa mo ng expression. Minura mo. So, yung mga ganyan misusing. Kung ito, remember the Sabbath. So, nakakapit na natin ito. Na September 30. Okay, tinahin, no? Na yung pag hindi pumunta ng templo, pinapatay. So, natapos na natin ito. Dishonoring parents. Kasama yun, yung mga pagsagot-sagot ng mga bata, yung mga bata, bawal sumagot sa mga gulang. Murder, adultery, stealing. May ano ako, yung no? Committing neighbor's position, spouse. So, yun yung mga ating pag-met na ibinigay ni Moses. Okay. Doon naman tayo sa panahon ni Solomon. Next slide. Ito yung sin of the wisdom of literature. So, medyo, ang nangyari kasi, hindi naman talaga pinalitan yung batas, kundi yung pinapaliwan. No? Yung hinidetalye. Pride goes before destruction. Proverbs 16:18. Lying. So, kasama na doon. Laziness. Sa lahat ng pala yung magigita ko tayo. Lalo ng mga bata, no? Mamaya na, tika lang, wait. Dami ko mga kasalanan ko. Lalo sa sabihin ko sa nanay ko, wait na, mamaya na. Saan ko kayo? Ha? Yung katamay.